Gaano nga ba kalakas ang Apostle of Etarem para hatiin sa 5 ang kapangyarihan nito upang makapunta lamang sa Earth? Dahil sa chapter na ito ay official nang ipinakita ang bagong form ng Etarem's Apostle since nakuha na nito ang pangalawang fragment power na kayang magbigay sa kanya ng survival against threat like Lee Min-song dahil in just single moment nagawa lang naman niyang kontrolin ng lahat ng tao na nasa gusali na sobrang ikinagulat ni Lee Min-song. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods para maabot natin ang 100k subscriber. Salamat! Nagsimula ang chapter kung saan pumunta si Lee Min-song sa isang napakalaking gusali at mukhang kakaiba ang ikinikilos nito. Sinabihan niya ang kanyang driver na maghintay lamang sa malapit at napaisip na 3 buwan na mula nung huli silang nagkita. Nadaanan ni Lee Min-song ang matanda na nag-aayos ng plant sa hallway at mukhang namumukhaan siya nito dahil ito ay napawika na parang siya daw yung nakita niya sa news, ang Vice Guild Master ng Reaper Guild na si Lee Min-song. Kaya sinabi niya sa sarili na hindi daw talaga may tatago ang kanyang talent at excellency. Kaya naisipan niya na ipakita ng kaunti ang kanyang muka for good public image upang magpasalamat since ito ay importante. Ngumiti lamang ang matanda at sinabing si Lee Min-song ang hero ng mga hunters. Na-realize ni Lee Min-song na yan ang mga mata ng paghanga at ganun siya dapat tingnan ng mga tao. Siya ang anak ng Vice President ng Eugene Architecture. Siya ay naging celebrity sa murang edad at nakakuha ng mga malaking advertisement. At mabilis siyang naging world celebrity na nakilala bilang The Prince of Asia. Matapos ang matinding catastrophe, siya ay na-awaken bilang isang A-rank awakener. Kaya inakala niyang magpapatuloy ang kanyang pamumuhay bilang isang apex predator kagaya kung sino siya noon. Subalit biglang sinabi ng kanyang driver na si Lim Taegyo na na-awaken nito bilang S-rank awakener. At sinabi na dahil siya ay matanda na, naisip niyang mag-quit sa pagiging driver at maging isang hunter na sobrang ikinagulat ni Lee Min-song at dagdag pa nitong isang A-rank awakener si Lee Min-song. At dahil in-encourage siya ng Hunter Association na bumuo ng isang guild, tinanong niya si Lee Min-song na wikang, gusto mo bang sumama sa akin? Kahit siya ay isang E-rank, subalit ang kanyang driver isa namang S-rank, biglang nagiba ang kanyang mundo mula nung araw na yon. Ang structure ng pyramid ay nabaliktad matapos ang matinding catastrophe. Kaya dapat niya itong ayusin at ibalik ang structure sa original form kahit ang kapalit ay kailangan niyang sumama sa mga demons. Pumasok na si Lee Min-song sa isang pribadong kwarto at tinanggal niya ang kanyang mask at makikitang maraming naghihintay sa kanya para siya ay salubungin. At sobrang creepy ng mga ngiti nila mga lods. Kaya sinabi ni Lee Min-song na tatastasan niya ang mga bibig ng mga ito kung hindi tumigil sa pagngisi. Tugon ni Lee Min-song sa mga tauhan kung nasaan na ang kanilang master. Hindi ba siya babatiin matapos ang lahat? Ngunit siya ay nagulat nang tinawag ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil na-recognize niya ang kulay ng buhok at ang mga mata nito na sobrang nakakainis. Kaya siya ay napawika na ikaw na ba yan, alien? Sinabi ni Lee Min-song na mukhang lumaki na ito ng husto since last time. Huli niya itong nakita ay isa pa itong sanggol at kahit ang mana ay biglang tumaas. Ito talaga ang kanyang inaasahan na mabilis lang itong lumaki. Sinabi ng Etarem's Apostle na sinabi niya na noon pa na hindi siya lumalaki. Sadyang nadagdagan lang talaga ang kanyang kapangyarihan. Paliwanag niya, ang kanyang kapangyarihan ay napaka-powerful. Ang fragment main form ng kanyang kapangyarihan na naglalaman ng strength and personality ay hinati niya ito sa 5 upang malutas ang napakahirap na problema sa dimensional travel through outer space. At ang unang fragment na naipadala sa Earth ay ang pinakamahina, ang kanyang sarili bilang infantile state. At nung dumating ang pangalawang fragment at na-infuse sa kanya ay nag-results sa kanyang current state. Well, ang kanyang memories ay nananatili pa rin, but ang kanyang personality ay nagbago mula nung una. At kung kanyang sisimplihan sa pagpapaliwanag, huwag umakto si Lee Min-song na sila ay malapit na magkaibigan. Sinabi ni Lee Min-song na wala siyang pakialam patungkol sa personality nito dahil ang pake niya kung naaalala ba nito ang mga ipinangako sa kanya na mabilis namang sinagot ng Etarem's Apostle ang salitang kasikatan, kapalaran at ang burahin ang isang S-rank hunter na nagangalang si Lim Taegyo na nagpagalak sa mukha ni Lee Min-song.
Napatanong ang Itarim sa puzzle kung bakit pumunta si Lee Min-sung dito dahil sinabihan niya na ito na hindi siya pwedeng bisitahin kung wala namang importanteng sasabihin. Sinabi ni Lee Min-sung na mayroon siyang problema sa Stardust production. Recently, ang Hyena Guild na nagsusupply sa kanila ng fuel at ang factory sa Seoul Station ay parehong nasira. Kaya naparito siya upang humingi ng extrang star powder kung meron. Tinanong ng Itarim sa puzzle kung nagkaroon ba ng ambush. Tugon ni Lee Min-sung na parang ganun na nga at ang sumira sa Hyena Guild ay isang hunter na nakamaskara. Sinabi ng puzzle na ikaw lang naman ang lumika ng distribution system sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang Stardust manufacturing process at sa naaalala niya, sinabi nito sa kanya na hindi magkakaproblema. Napapoint out si Lee Min-sung at sinabi na kung titingnan lamang nito ang mga small detail, hindi matatapos ang lahat at tinawag niya ang puzzle na isang bata. Kung saan biglang napatitig sa kanya ang Itarim sa puzzle at sinabihan siya na isa kang incompetent. Sinabi niya na ipagpapalagay na lamang niya ito na isa itong pagkakamali sa kanyang previous personality na gamitin itong si Lee Min-sung bilang isang pawn. Hindi maipinta ang mukha ni Lee Min-sung nang narinig ang salitang pawn at dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang dagger na inilagay niya sa kanyang binti at muli niya itong tinawag na alien kung saan biglang napunta si Lee Min-sung sa likod ng Itarim sa puzzle at tinutukan niya ng dagger ang liig nito. Sinabi ni Lee Min-sung na hindi siya katulad ng mga na-brainwash na kaya nitong kontrolin. Isa siyang A-rank hunter na kayang pumatay ng isang alien na bata bago bumalik ang tunay nitong kapangyarihan at dagdag pa niya na hindi siya isang pawn. Sinabi ng Itarim sa puzzle na ang human hunter ay nakadetermine sa mga rank based sa quantity ng mana at mukhang ito ang nagsisilbing symbol of strength kung kaya't napawi ka ang Apostle of Itarim na napaka-uneducated pala ng mga tao. Biglang ipinakita ang matanda kanina na parang may sumanib na naganap na biglang nagpa-turn into pawn of Itarim sa puzzle ang matanda na sobrang ikinagulat ni Lee Min-sung kung bakit biglang nag-iba ang atmosphere at nararamdaman niyang ang mana ay kumalat sa iba't ibang direksyon at na-realize niya na na-brainwash ng Apostle of Itarim ang lahat ng mga tao na nasa loob ng building na makikitang ang lahat ng tao ay nagkaroon ng Itarim sa puzzle symbol sa kanilang mga ulo. Sinabi ng Apostle ang rason kung bakit hinayaan ng kanyang previous personality na ituring itong si Lee Min-sung dahil ito ay isang malaking threat sa kanyang survival. Subalit ngayon, mayroon na siyang kapangyarihan na kayang mag-survive. Kaya ang kanilang relasyon ay magbabago depende sa kaya nitong gawin na makikitang ang lahat ng tauhan ng Apostle ay nakahanda na para tapusin si Lee Min-sung. Itinapon ni Lee Min-sung ang kanyang dagger habang ito ay napaatras at sinabing nagbibiro lamang siya. Huwag sana itong maging seryoso. Gusto lang naman niyang subukan kung kaya ba talaga nitong patayin ng isang S-rank hunter. At sinabi ng Apostle na sa pagkakataon na ito ay bibigyan niya ng chance si Lee Min-sung since ito ay may silbi. Biglang bumalik ang lahat sa normal nang sinara ng Apostle ang kanyang libro kaya sumakit tuloy ang likod ng matanda dahil bigla siyang napatingala kanina. Pagkatapos, binuksan ng babae ang isang case na naglalaman ng maraming kristal na kaya mag-stimulant ng 100 times compare sa Stardust. Kaya natanong ni Lee Min-sung kung paano niya ito gagawing Stardust. Sinabi ng Apostle na kung ihahalo niya ito, makakalikha siya ng napakaraming Stardust. However, unlike Stardust na nagkakaroon lang ng effect sa mga low-rank hunter, pwede rin ito sa mga A-rank hunter. At pwede itong gamitin kaagad ni Lee Min-sung ngayon din sa pamamagitan ng pag-ingest. Tumanggi si Lee Min-sung sa offer dahil hindi niya pwedeng gamitin ng isang bagay na wala naman siyang alam. Bago siya umalis, sinabi niya na posibleng kaya niya nang makalikha ng mga malalakas na halimaw sa mundong ito. At wala siyang pakialam basta tuparin lang nito ang ipinapangako sa kanya at mukhang ito ang nagmimistulang kasunduan ng dalawa na sa pamamagitan ng Stardust magpapakalat ng mga uncontrollable hunters or monsters si Lee Min-sung sa Earth. Kagaya kung paano nila winasak ang Demon Castle. At ang kapalit nito ay ang patayin ng Apostle si Lim Taegyo at pasikatin siyang muli. Anyways, biglang nakaramdam ng kakaiba ang Apostle at mukhang nararamdaman niyang malapit nang dumating sa Earth ang pangatlong fragment. At kapag sasalin sa kanyang katawan ng fragment of power, hindi niya na kailangang itago ang kanyang presensya.
Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lods, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Pagkatapos, lumipat ang eksena sa napakalaking ahas at mukhang napaka-familiar ng ahas na ito mga lods sa season 1 ng Solo Leveling. Kasalukuyang kinakalaban ni Gray at Lady Essel ang Blue Venom Fang, subalit tumama sa kanila ang napakalaking buntot kaya napaatras ang dalawa. Samantalang naghanda ang ating bida upang makapag-quick jump sa likod at mukhang plano nitong hawakan ng leeg ng ahas. Hindi nagpatinag ang Blue Venom Fang sa ating bida, kaya sinubukan nitong ibangga ang kanyang likod sa mga naglalakihang pader na sobrang ikinabahala ng tatlo. Subalit masyadong malakas si Song Soho. Hinawakan ng mahigpit ang shell nito, to the point na nagawa niya itong mawasak na nagpaluhan ng dugo sa mga mata ng ahas. Hanggang sa tuluyang na-destroy ni Soho ang leeg na nagpa-collapse ng Blue Venom Fang. At dito'y biglang ipinakita ang Apostle of Etarem na sinasabi nito na kapag darating ang tamang oras, ang invasion ay magsisimula na, habang si Soho ay napa-exhale matapos talunin ng napakalaking ahas na parang ipinapakita dito na si Soho ang pinakamalaking threat ng Etarem's Apostle sa kanyang malaking plano. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!